Sa pagpapatuloy sa Lunes ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control project, sa sentro ang pagdinig kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Senador Ping Lacson, may nakuha siyang impormasyong may kaugnayan si Romualdez sa mga kontratistang Diskaya sa pagbili ng property. Si Bonoan naman daw, tila sadyang niligaw umano ang Malacanang sa investigasyon nang magsumiti ito ng maling impormasyon sa palasyo. Nakatutok si Mark Salazar. Matapos ang halos 2 buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects sa susunod na linggo. Isa sa gustong mabigyang linaw ni Committee Chairman Ping Lacson ang nasagap niyang pagbili umano ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa Makati. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya na nauugnay sa anomalya. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Diskayas. Iimbitahan daw ng komite ang may-ari ng property. I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Diskayas and the former Speaker. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, walang alam o kinalaman sa mga transaksyon si Romualdez. Hindi umano nito nakausap ang mga Diskaya at nakilala lang sa mga ulat sa media. Wala aniyang basihan ng ulat na ginamit ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Inulit din ng abogado ang nabanggit umano ni Curly Diskaya sa komite noong Setyembre na ginagamit lang ang pangalan ng dating speaker nang hindi niya nalalaman. Hinihimok rin ni Lacson ang kapwa senador na si Amy Marcos na sumipot sa Lunes at doon maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan sa halip na maliitin nito ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Sinagot din ni Lacson ang patutsada ni Senadora Marcos na magsabunutan na lamang sila ni Lacson. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Sir, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Tumugon ang senadora sa isang social media post at sinabing hindi naman daw niya tinawag na bakla si Lacson at wala raw masama sa bakla. Wala rin daw masamang magparitoke o magpa-enhance ng sarili. Sa pagdinig din sa Lunes, hihimayin ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye ng Cabral Files o yung sinasabing listahan ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ang sinasabing Cabral Files, unang isinapubliko ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Lacson,
Nag-reach out sa kanya si Leviste para humingi ng payo dahil iniinda raw nito masyado ang mga pambabatiko sa kanya matapos nito. Congressman Leviste, that's why, somehow my heart goes out to him, lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senador Loren Legarda, Huwag yung bara-bara. Sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? hinihinga namin ng reaksyon dito si Representative Leviste. Iimbestigahan ng komite sa Lunes ang impormasyong sadya umanong iniligaw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang Malacanang sa issue ng flood control projects sa pamamagitan ng pagsusumite ng maling grid coordinates ng mga proyekto. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Hinihinga namin ng tugon dito si Bunoan. Sa Lunes din inaasahang maglalabas ng warrant ang Senado kung hindi pa rin sisipot sa sabina nila si Bunoan at dating Congressman Zaldico.